What will Yes. come out of this, Professor, that is lasting, that is genuine Yes. reform? Nothing good will come out of these rallies. Especially if you do not know how to solve the problem. Kasi unang-una, hindi rin naman alam ng mga nagpunta dyan sa rally kung ano yung problema. Alam lang nila na may korupsyon, alam nila na may gumawa ng korupsyon, pero hindi nila alam kung paano ayusin yung problema kasi unang-una hindi pa nila na-identify yung problema. Well, this is Pinoy Extreme. Pag-usapan natin yung September 21 rally. Well, let's do this. This is Pinoy Extreme. Yes, definitely, Karen. No, that is actually the problem. No, we have framed both EDSA 1 and EDSA 2 as an anti-political personality. No, Bakit anti-political personality? Kasi unang-una, may mga grupo such as the CPP, NPA, NDF, yung gusto lang mag-stir up ng problema or maki-ride on sa problema hanggang sa sila na yung makaupo. What do I mean by that? They will invoke people or EDSA people power over and over and over again hanggang sa sila yung makaupo doon sa posisyon. They never want to fix the problem because sa ganitong setting, doon nagsa-thrive yung corruption. Continue natin. so the EDSA 1 was against Ferdinand Marcos Sr. and EDSA 2 was against Joseph Estrada. But the very system that spawned a Marcos Sr. and an Yes. Erap Estrada Oo. remained. No? Tama. At yan ang problema. No? Kumbaga, hindi total yung pagbabago. Kasi kada administrasyon, napapansin nyo, after every electoral cycle, ang bawat administrasyon ay nakatutok sa economic reforms. No? Palaging economic. Pero walang administrasyon ang nagtagumpay, no, upang baguhin ang ating social economic at ang ating political system. Yeah. Eh bakit nga nila babaguhin? Nagbe-benefit sila dun eh. 'Di ba? Nagbe-benefit yung mga corrupt politicians, yung mga dynasty na politicians doon sa current system natin. So, why would they even change the system? Ngayon, the much better question. Politiko lang ba ang may kakayanang magbago ng sistema? Tsaka sistema tayo ng sistema, ano nga ba or sino-sino nga ba yung kabilang doon sa sinasabi nilang sistema at tignan natin kung ano yung pwede nating magawa sa pagpapalit or pagtulong sa pagpapalit ng sinasabing sistema. No? So, ganun pa rin. palagi na lang ganon. So, halimbawa, no, itong dynasty issue, Oo, wala no, pa na rin- nakalagay wala na pa sa ring batas. Constitution. No enabling Wala law. pa rin batas. No? Oo. At itong mga nakaluklok sa loob ng Kongreso, hindi nila ipapasa yan dahil ito ay Against the labag sa interest. kanilang personal and political interest. Ay, Okay, now, masama naman pala yung political dynasty. It's proven. 'Di ba? Kaya nga, naglagay na sa Constitution yan, but wala lang implementing law. Ngayon, tulad nga ng sinabi nila, hindi gagawa ng mga kongresista ng batas yan because it is against their political and individual interest to do so. But, yung mga dynasty ba yan, makakaupo ba yan unless, of course, iboboto ng tao? Of course, hindi. Kahit sino na politiko, hindi makakaupo yan unless iboto ng tao. So, kung alam naman pala ng mga tao na mali ang dynasty, alam naman pala ng mga tao na corrupt yung politiko, bakit nila binoboto ng paulit-ulit-ulit-ulit? Diyan na pumapasok yung buong picture ng sistema. Yung mga ordinaryong mamamayan, kasama yan doon sa isang napakalaking sistema na kung saan hindi nila nare-realize yung importansya nila
sa pagtakbo ng actual na sistema na gusto nilang baguhin. Katulad nga nung sinabi ko, hindi naman maluluklok yung mga politiko na yan, yung mga dynasty na yan, yung mga kurakot na yan, kung hindi nila binoboto ng paulit-ulit. Alam na nilang dynasty, ba't pa nila iboboto? Alam na nilang nagvo-vote buying, ba't pa rin nila iboboto? Tapos, pag dito dumating yung korupsyon, nalaman, sumabog, sumambulat, magtataka tayo. Magtataka tayo na, ginawa yan ni congressman, ni mayor, governor, so on and so forth. In the first place, nung nangangampanya yung mga yan, hindi na sila makasunod doon sa simpleng batas. Like for example, vote buying. So, ina-expect nyo, titinuyan pag umupo? No! Malayo pa sa sabaw ng pusit yan. Ang mahirap kasi doon, nangako sila nung eleksyon. Ito yung gagawin ko. Ngayon, term ends, hindi nila nagawa. Tapos tumakbo ulit. Bakit yung binoto? Dahil binigyan kayo ng 1,000, 1 kilong bigas, mga dilata, na i-consume nyo lang ng wala pang 1 buwan. Kahit baka wala pang 1 linggo yan eh. So, again, yung ganong klaseng sistema na pwede namang baguhin ng pinaka-ordinaryong Pilipino, hindi pa rin ginagawa. Diba? So, paano nyo i-expect na may magbabago sa ibang tao kung sarili nyo mismo wala kayong in-improve? Mahilig kasi ang mga Pilipino na kunin yung improvement ng kalagayan nila mula sa actions ng ibang tao instead na sila mismo yung gagawa para mas maging accountable sila doon sa mga sarili or doon sa resulta ng sarili nilang actions. Doon lang manggagaling yung tunay na pagbabago kapag yung mga sarili natin hinold natin accountable sa mga resulta ng pinaggagawa nating aksyon. Hindi manggagaling yung pagbabago pag hinintay natin yung ibang tao na gumawa nun para sa atin. Kahit pa si Kristo yung manalong presidente, kung ayaw mong mag-improve, walang magbabago sa buhay mo. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.